Noong 1993, pumasok si Harold sa kanyang basement at kumuha ng mga larawan ng maraming katakot-takot na bagay na itinatago niya doon. Nag-hide din siya sa kanyang mga uod at nagdagdag ng bagong nilalaman sa kanyang notebook. Kinagabihan, may nag-doorbell pero pagbukas niya ng pinto ay walang tao. Pagpasok ni Harold sa bahay, nagsara ang pinto sa likod niya at nagsimulang mahulog ang mga lampara at libro. Biglang nawala ng kuryente at sinindihan ni Harold ang kandila para sumugod sa basement habang tumutunog ang orasan. Pagsara niya ng pinto, may kung anong bagay sa kabila na yumuyugyug nito. Hiniling ni Harold na iwan siya ngunit nang siya ay umatras, siya ay nadapa at nahulog sa hagdan. Nahulog din ang kandila at nagsimulang kumalat ang apoy sa basement hanggang sa sumabog ito. Sa 2023, ipinakita ni Allison sa kanyang nobyo na si Isaiah at sa kaibigan niyang si James na may bumago sa video na ginawa niya bilang imbitasyon para sa kanyang paparating na Halloween party. Samantala, dumating si Nathan sa lumang bahay ni Harold na kasalukuyang inaayos. Matapos gulatin ng ama ni Isaiah at ang manggagawa na si Ben, ipinaliwanag ni Nathan na minana niya ang bahay. Nang sabihin niyang gusto niyang tingnan ang basement, ipinaalam sa kanya ni Ben na ang pinto ay hindi mabuksan. Sinubukan ni Nathan na buksan ang pinto ngunit sa halip ay nasugatan ang kanyang kamay. Habang dinadala siya ni Ben sa isa pang silid upang gamutin, ang dugo ni Nathan ay gumalaw na parang uod at pumasok sa susian, sa wakas ay binuksan ang pinto ng basement. Kinabukasan sa isang mahalagang pagsusulit, ang anak ng punong guro na si Margot ay maingat na gumilid sa kanyang mesa upang hayaang kopyahin ni Isaiah ang mga sagot. Pagkatapos ng klase, sinabi sa kanila ni Allison na ang taong nanggugulo sa kanya ay ipinadala ang video ng imbitasyon sa kanyang mga magulang na nagutos na burahin ito at kanselahin ang party. Gayunpaman, iniisip ni Isaiah na kailangan lang nila ng bagong venue. Nang gabing iyon, pumunta sina Isaiah, James at Allison sa bahay ni Harold. Dahil palaging ginagamit ni Ben ang parehong code sa trabaho, nabuksan ni Isaiah ang lock at madali silang nakapasok. Sinubukan ng magkakaibigan ang kanilang mga costume at ilang ilaw, ngunit biglang nawalan ng kuryente. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto sa basement at nagulat ang grupo sa isang boses, ngunit si Margot lang iyon na nasa harap ng pinto. Matapos ipaliwanag na inimbitahan siya ni Isaiah, pumunta si Isaiah sa basement para hanapin ang fuse box. Habang tumitingin siya sa paligid ay nagulat siya sa isang mukha, ngunit ito ay maskara lamang. Nang kunin ni Isaiah ang camera ni Harold, nagsara ang pinto ng basement. Ang ibang mga kabataan ay nataranta ngunit hindi ito mabuksan. Biglang bumukas muli ang pinto at itinulak si James, dahilan para mauntog ang ulo nito sa orasan. Muling nagsara ang pinto at nag-aalala ang tatlo sa kakaibang ingay, nagulat nang may lumabas. Ngunit si Isaiah lang ito na kumuha ng litrato gamit ang lumang camera. Sa sandaling iyon ay bumalik ang kuryente. Gayunpaman, inamin ni Isaiah na hindi niya nakita ang fuse box. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang party. Ipinakita ni Lucas kay Margot ang ilang kakaibang uod na nakita niya sa paligid at kumain ng isa. Nagalit si Allison na inimbitahan ni Isaiah si Margot at galit na umalis. Sa sandaling iyon sa wakas ay dumating si Nathan at pinalaya silang lahat, nagbantang tatawag ng pulis kung hindi sila aalis. Ang lahat ng mga kabataan ay tumakas at ang ilan sa kanila ay dumaan sa kagubatan. Hindi mahanap ni Isaiah si Allison at sinubukang tawagan siya ngunit ipinadala siya sa voicemail. Sa kakahuyan, naligaw si Allison at nagtanong ng direksyon sa isang estranghero ngunit walang sagot. Naglakad si Allison sa kabilang direksyon ngunit natagpuan muli ang estranghero na nagsimulang humabol sa kanya. Malapit sa bahay, narinig ni Isaiah si Allison na sumisigaw at hinanap siya. Sa kagubatan, nabangga ni Allison ang estranghero na lumabas na si Harold. Ang kanyang katawan ay biglang nagsimulang masunog at umatras si Allison, ngunit natapilok siya at gumulong pababa ng burol. Sa sandaling iyon ay nahanap siya ni Isaiah at tinulungan siyang umuwi, ngunit hindi niya nakita si Harold. Kinabukasan sa paaralan, pumasok si Nathan sa cafeteria para ibalik ang bag ni Isaiah at ibinalita na siya ang bagong English teacher. Kinabahan si Isaiah ngunit sinabihan siya ni Nathan na maaari silang magkaroon ng bagong panimula at kalimutan ang tungkol sa party. Pagkatapos, nakita ni Isaiah ang dalawang larawan sa kanyang bag, ang isa ay si Allison na natatakot at ang isa ay si Margot na natatakot din. Samantala, ginagamit ni Margot ang vending machine nang makita niya si Harold sa hallway. Binago ng makina ang napiling merienda at kinain ito ni Margot nang hindi tinitingnan habang ang lahat ng mga estudyante ay umaalis sa kanilang mga silid-aralan, dahilan upang mawala sa kanyang paningin si Harold.
Biglang nagkaroon ng allergic reaction si Margot at sakto namang dumating si Isaiah para kumuha ng EpiPen sa kanyang bag at nag-inject sa kanya para iligtas siya. Pagkarating ng nurse, muling tiningnan ni Isaiah ang larawan at napagtantong magkatugma ito kay Margot. Si Isaiah na takot ay tumakbo upang ipakita ang mga larawan kay James na sinabi sa kanya na ang camera ay pinagmumultuhan. Hindi ito pinaniwalaan ni James at kinuna ng larawan ng kanyang kaibigan upang patunayan na hindi ito nakakapinsala, ngunit umalis nang hindi tumitingin dito. Nang tingnan ni Isaiah ang larawan, nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang uniforme na may sugat sa braso. Nang maglaon ay sinubukan ni Isaiah na ipakita ang larawan kay Margot, ngunit nawala ang larawan. Kumbinsido siya na sina Margot at Allison ay inatake ng sumpa at siya ang susunod. Pagod na si Margot na laging pinag-uusapan ni Isaiah ang tungkol sa sarili at umalis. Si Isaiah na galit ay umuwi at binasag ang camera bago ito sinunog. Sa gabi ay nagkaroon ng magandang laban ang koponan ni Isaiah. Gayunpaman, sa pahinga, binuksan ni Isaiah ang kanyang locker at natagpuan ang camera. Dahil sa takot, hiniling niya sa kanyang mga kasamahan na protektahan siya. Nang magpatuloy ang laban, nag-aatubiling maglaro si Isaiah at laking gulat niya nang makita ang isang player na nagbagong anyo bilang Harold. Nang humingi siya ng oras sa referee, natuklasan niyang naging Harold na rin ang lalaki. Nagliyab ang paligid ngunit tila walang nakapansin nito maliban kay Isaiah at ang ina ni Lucas na si Nora. Ang halusinasyon ay nagpaisip kay Isaiah na ang bola ay natutunaw sa kanyang mga kamay habang ang karamihan ay nalilito na pinapanood siyang nakatayo doon na walang ginagawa. Hindi nagtagal ay naisip ni Isaiah na ang lahat ng mga manlalaro ay naging mga halimaw at hinahabol siya, kaya sa wakas ay nagsimula na siyang tumakbo. Sumigaw si Nora na dapat nilang itigil ang laro ngunit hindi siya pinansin. Habang naghahabulan, bumagsak si Isaiah sa lupa at naisip na kakainin siya ng mga halimaw, ngunit sa wakas ay natapos ang halusinasyon at nakita niyang ang pamilya at kaibigan niya lang ito. Nabali ang kanyang braso kaya dinala nila siya sa ospital kung saan nalaman niyang aabot ng humigit kumulang 8 buwan ang paggaling. Nangangahulugan ito na hindi siya aabot sa scholarship window. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Nora at sinabi kay Ben na nakita niya si Harold. Sa tingin niya ay bumalik siya para singilin sila sa ginawa nila sa kanya sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang mga anak. Nang makauwi si Isaiah, dinalaw siya ni Margot para humingi ng tawad noong isang araw. Tinanong niya siya kung ano ang nakita niya sa field ngunit sinabi sa kanya ni Isaiah na huwag makialam dito. Sa bahay ni Harold, namatay ang apoy sa chimney at narinig ni Nathan ang pagbukas ng pinto. Lumitaw si Harold sa malapit at naging usok na pumasok sa bibig ni Nathan na sumanib sa kanya. Bumalik sa araw ng party, ginugol ni Isabella ang kanyang umaga gamit ang troll account para insultuhin ang kanyang mga kaklase sa online. Nang pumasok siya sa paaralan, sinubukan niyang makipag-usap sa ilang tao ngunit kahit ang mga guro ay hindi siya pinapansin. Nabangga siya ni Lucas habang nag-i-escape pababa, ngunit hindi raw siya nito napansin. Pagod sa ganitong pagtrato, ginamit ni Isabella ang kanyang troll account para manglait muli ng mga tao sa online. Nabangga din siya ni Allison at hindi humingi ng tawad, kaya nang marinig ni Isabella ang kanyang pakikipag-usap tungkol sa isang party, ipinadala niya ang imbitasyon sa mga magulang ni Allison. Nang maglaon sa bahay ay nakita ni Isabella ang isang post sa social media na nag-aanunsyo na ang party ay inilipat at nakumbinsi siya ng kanyang kapatid na si Alan na pumunta. Habang nasa party, narinig niyang may tumatawag sa kanya mula sa basement. Bumaba siya at nahanap ang maskara na nagsabi sa kanya na karapat-dapat siyang makita kaya dapat niyang isuot ito. Ginawa ito ni Isabella at bumalik sa party na mas may kumpiyansa. Napalingon ang lahat sa kanya at naglakas loob pa siyang lumapit kay Isaiah. Pagkatapos ng party ay umuwi si Isabella at nataranta nang hindi niya matanggal ang maskara. Sa kabutihang palad ay nagawa niyang alisin ito pagkatapos ng ilang paghila ngunit hindi napansin na nagbago ang ekspresyon ng maskara. Lunes pagkatapos ng malaking laro, naghahanda si Isabella para pumasok sa paaralan at ang maskara ay nagsabi sa kanya na kunin ito. Sa wakas ay nagising si Nathan pagkatapos makatulog sa buong weekend at sinisi ito sa alak, nahihirapan din siyang maglakad. Nang mapagtanto niyang Lunes na, nagmamadali siyang pumunta sa paaralan. Sa mga pasilyo, patuloy siyang bumabagsak at nahuhulog dahil gusto ni Harold na kontrolin ang kanyang mga paa. Sinubukan niyang magtago sa banyo at nakita niya si Harold sa salamin na humihiling sa kanya na hanapin ang isang tao. Pagkatapos ay kinontrol ni Harold ang katawan. Samantala, hiniling ni Isaiah kay Isabella na makita ang ni-record niya noong laban.
Habang pinapanood ni Isaiah ang laro para sa mga pahiwatig, nakarinig si Isabela ng kaguluhan sa labas at nagmamadaling lumabas para lang makita si Lucas na umaakyat sa auditorium. Hindi niya pinansin ang mga babala nito habang tumalon siya para hawakan ang drone at tuluyang bumagsak sa lupa. Pagkatapos, inutusan ni Principal Colin si Lucas na humingi ng paumanhin kay Isabela at ang maskara ay nagsabi sa kanya na siya ay isang sinungaling. Nag-alok si Lucas na bigyan sila ng $5 kada linggo hanggang sa mabayaran ang drone, ngunit nakumbinsi ng maskara si Isabela na huwag tanggapin ang alok. Iginiit niya na ang drone ay mahal at hindi siya kikita ng ganoon karaming pera bago naging agresibo at nang insulto. Nang subukan ni Colin na pakalmahin ang mga bagay-bagay, nagalit din sa kanya si Isabela. Sa pagkakataong iyon ay natauhan siya at humingi ng tawad sa kanyang saloobin. Tinanggap niya ang $5 kada linggo at umalis. Dahil walang nakitang kakaiba si Isaiah sa video, pumunta siya sa silid bihisan para hanapin ang camera, ngunit wala ito. Bigla siyang nagulat kay Nathan na pumito ng malakas at sinabing siya ay nagsasanay na maging isang referee. Tinanong niya si Isaiah ng maraming tanong tungkol kay Ben habang kumikilos ng kakaiba. Sa restaurant, hindi mapigilan ni Nora ang pag-iisip tungkol sa pangyayari noong malaking laro. Pumasok si Nathan at habang ginagawa ang kanyang order ay nalaman ni Nora na nakatira siya sa bahay ni Harold. Nang lumingon si Nora, nawala si Nathan mula sa likod ng counter at muling lumitaw sa tabi niya na sinabing kinukuha lang niya ang kanyang pagkain. Nang gabing iyon ay sinubukan ni Nora na kausapin si Isaiah, ngunit nag-ambala sila ni Ben at pinapunta si Isaiah sa kanyang silid. Sinabi ni Nora kay Ben na binali ng multo ni Harold ang braso ni Isaiah, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Ben at pinaalis siya. Sa sandaling iyon ay dumaan si Margot kaya binigyan siya ni Nora ng larawan ni Harold at hiniling sa kanya na alamin kung nakikilala siya ni Isaiah. Makalipas ang ilang minuto ay ipinakita ni Margot ang larawan kay Isaiah na nakilala ang lalaki mula sa field at sa wakas ay sinabi sa kanyang kaibigan ang kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Margot na nagsaliksik siya at nakumpirma na si Harold ito, ang lalaking namatay sa sunog sa bahay. Ibig sabihin, may alam si Nora. Samantala, grounded si Isabela dahil sa pagkuha ng drone ng kanyang ama nang walang pahintulot. Ipinakita ni Alan kay Isabela na nag-upload si Lucas ng video ng kanyang drone trick at ang maskara ay patuloy na nag-aalok ng kanyang tulong sa mga bulong na tanging siya lang ang nakakarinig. Sa labas ng restaurant, si Lucas ay nagsasanay sa kanyang skating tricks at bumagsak. Nagpakita si Isabela na suot ang maskara upang ihagis sa kanya ang skateboard na nagpabagsak sa kanya muli. Hinawakan ni Lucas ang skateboard upang ipagtanggol ang sarili, ngunit winasak ito ni Isabela at sinimulan siyang bugbugin gamit ang sirang skateboard. Pagkatapos ay itinapon niya si Lucas sa basurahan bago sinakop ng maskara ang kanyang ulo upang maging isang ganap na goblin. Biglang hinampas ni na Isaiah at Margot ang nilalang kaya tumakbo ito palayo. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig si Alan ng ingay at bumaba siya para lang makita ang goblin na nagwawala sa kusina. Kinuha niya ang telepono upang tawagan ang kanyang kapatid na babae para sa tulong, ngunit narinig niya ang pagring ng telepono sa bulsa ng goblin. Nang sabihin niya ang pangalan ni Isabela, narinig siya ng goblin at sinimulan siyang habulin, kaya nagtago si Alan sa playhouse sa labas. Naghanap ang goblin sa lugar ngunit hindi nagtagumpay at naisip ni Alan na siya ay ligtas, ngunit pagkatapos ay sinira ng nilalang ang bintana upang subukang sunggaban siya. Patuloy na nagmamakaawa si Alan sa kanyang kapatid at tinawag siya sa kanyang pangalan na nagpahintulot sa kanya na labanan ang kapangyarihan ng goblin at sa wakas ay alisin ang maskara. Nagyakap ang magkapatid at pumunta sa ilog para itapon ang maskara sa tubig. Pagkaalis nila, dumating si Nathan para tumingin sa parehong lugar. Kinabukasan ay tinipon ni Ben ang iba pang mga magulang upang makausap nila si Nora na iginiit na bumalik na si Harold at narito siya para sa kanilang mga anak. Gayunpaman, walang naniniwala sa kanya. Samantala, si Isabela ay naglaro ng billiard kasama si James at hindi sinasadyang natamaan siya ng bola na naging sanhi ng kanyang pagsabog na parang slime. Ang kwento pagkatapos ay ipinakita muli ang gabi ng party. Matapos mauntog ang kanyang ulo sa orasan, patuloy na nakakaramdam ng kirot si James, ngunit tumanggi siyang pumunta sa ospital. Sa panahon ng party, sinubukan niyang magpapansin kay Sam ngunit hindi maganda ang nangyari, kaya nagpasya siyang umalis. Nang dumaan siya sa pinto, naglakad siya sa hindi nakikitang field na nagpabalik sa kanya sa sandaling nauntog ang kanyang ulo. Nahuhulaan niya kung ano ang sasabihin ng kanyang mga kaibigan at napagpasyahan niyang siya ay nasa isang time loop, ngunit ang iba ay hindi naniniwala sa kanya. Sinubukan ni James na lumabas ng bahay sa bawat pinto at bawat bintana, ngunit palagi siyang pinababalik sa parehong sandali.
Sa kalaunan, sumuko siya at umupo upang tanggapin ang kanyang kapalaran. Nilapitan siya ni Sam at sinubukang aliwin siya. Sa pagkakataong ito, tinanong siya ni James tungkol sa paborito niyang soccer team at naghanap ng impormasyon sa online bago magsimulang muli ang oras. Sa sumunod na loop, pinahanga ni James si Sam sa kanyang kaalaman sa soccer at nauwi sila sa paghahalikan. Inanyayahan siya ni Sam na pumunta sa isang lugar na mas pribado ngunit bago umalis, itinigil ni James ang orasan. Sa kanyang paglabas, natuwa siya nang mapansin na walang puwersa at ang oras ay patuloy na lumipas ng normal. Kinaumagahan ay kumakain si James ng almusal nang bigla siyang napalibutan ng napakaraming kopya ng kanyang sarili. Lumalabas na sa tuwing ginagamit niya ang portal, isang clone ang ipinapanganak. Nang subukan ni James na tumakas, tinakpan ng mga kopya ang kanyang ulo ng bag at kinaladkad siya sa lumang minahan. Sa paaralan, sinabi ng isang clone kay Allison na maaaring may namamagitan kina Isaiah at Margot. Pagkatapos ay hindi siya nakapunta sa date nila ni Sam na nag-trigger ng away. Nang maglaon sa billiard, sumigaw si Isabella sa pagsabog ng slime at lahat ng matatanda ay sumugod upang tingnan sila. Sinabi ni Isabella sa kanila na sumabog si James, ngunit isa pang clone ang lumitaw sa parehong lugar at nagpanggap na ang slime ay isang prank. Si Isabella na natatakot ay nagsabi na hindi ito si James at naghandang ipagtanggol ang sarili ngunit inilayo siya ng kanyang ina. Nang gabing iyon ay nakita ni Isabella ang isang clone sa kanyang hardin na humihiling sa kanya na itago ang sikreto. Kinabukasan pagkatapos ng klase ay pinagsabihan ni Isaiah at Margot si James dahil sa hindi pagre-reply sa kanilang mga text. Sinikap nilang sabihin sa kanya ang tungkol sa goblin at ang camera ngunit ang clone ni James ay nagkunwaring hindi siya naniniwala sa kanila at sinabing si Isaiah ang nag-imbento ng kwento ng camera upang takpan na siya ay hindi magaling sa football. Biglang sumabog na parang slime si James dahil hinampas siya ni Isabella ng pamalo. Pagkatapos, ibinahagi ng tatlong kabataan ang kanilang mga kwento at inamin din ni Isabella na siya ang goblin. Dahil parehong nanggaling ang camera at ang maskara sa bahay ni Harold, iniisip nila na konektado din sa lugar na iyon ang nangyayari kay James. Samantala, ang totoong James ay nagising sa isang madilim na hukay at nakahanap ng ilang mga inabandonang kasangkapan. Ginamit niya ang ilang piraso ng kahoy upang lumikha ng hagdan ngunit nang subukan niyang akyatin ito, gumuho ito at nahulog siya. Sa bahay ni Harold, nag-aayos si Nathan habang sumasayaw sa musika. Lumitaw na nakuha niya ang maskara at kumakain siya ng mga uod para sa almusal. Nang magsimulang lumaktaw ang CD, sinira niya ang music player gamit ang stick. Sa sandaling iyon, nag-doorbell si Colin dahil nakarinig siya ng ilang kaguluhan, ngunit tiniyak ni Nathan na ayos lang siya at inanyayahan siyang pumasok. Pinag-usapan nila ang mga bata na pumuslit upang mag-party at ginamit ni Nathan ang pagkakataong magtanong ng higit pa tungkol sa kanilang mga magulang. Naghintay sina Isabella, Margot, at Isaiah sa labas ng bahay ni James hanggang sa lumabas ang isang clone at sinundan nila siya sa minahan. Sinundan din siya ng mga ito sa tunnel para lang umikot ang clone at ipinahayag na isa itong bitag. Isang minecart ang nagsimulang humabol sa kanila kaya tumakbo ang tatlo sa pasukan kung saan naghihintay ang isang grupo ng mga clone. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.